Biglang nagsara ang bibig ng Regal Mammoth. Ngunit sa kabutihang palad ay nagawa itong pigilan ni Sonny at Toriko kaya nagawa nilang makatakas sa huling sandali, ngunit nahulog naman silang lahat sa tiyan ng halimaw. Samantala, nagsimula na ang totoong laban ni Coco at ni Jido, kung saan naglunsad siya ng mga lason upang pansamantalang mabulag ang kalaban. Pagkatapos ay lumikha siya ng espada na gawa sa lason upang direktang sumugod, ngunit napagtanto niyang napakatibay ng baluti ng kalaban. Matapos naman mahulog ni Toriko sa tiyan ng mammoth, agad nilang nakasalubong doon ang GT Robo na nakita kanina ni Coco, at ito ay nagrereklamo dahil parang maze daw ang tiyan ng halimaw at hindi nito mahanap kung nasaan ang jewel meat. Agad namang nagpasya si Sonny na siya ang haharap sa GT Robo na ito upang payagan si Toriko na mahanap ang jewel meat dahil sa pambihira nitong pangamoy. Susubukan sanang sundan ng GT Robo si Toriko ngunit napansin niyang iginapos na pala siya ni Sonny gamit ang mga buhok nito. Dahil hindi na rin naman niya mahahabol si Toriko ay hiniling na lamang niyang pakawalan siya ni Sonny upang magkaroon sila ng magandang laban habang ibinunyag na siya ang pumatay sa mga nilalang sa lawa. Nang marinig ito ni Sonny ay sinabi niyang hindi niya mapapatawad ang ganoong klaseng kalupitan para lamang sa sariling interes, kaya naman tinanggal niya ang kanyang mga buhok sa GT Robo at inilabas ang kanyang nakakatakot na aura upang magkaroon sila ng magandang laban. Samantala, sinusubukan pa rin ni Terry na harangan si Starjon upang hindi ito makagulo kina Toriko, subalit agad siyang dumistansya nang maramdaman niya ang biglang pagtaas ng panganib. Namangha naman si Starjon kung gaano katalas ang instinct ng isang battle wolf, subalit sinabi niya na wala siyang oras upang makipaglaro sa isang aso, kaya tinawag niya ang Obosaurus upang ito ang humarap kay Terry. Sa ibang dako naman, tila natukoy na ni Coco ang posibleng kahinaan ng GT Robo, ngunit bigla itong naglunsad ng mga pag-atake. Gayunpaman, nang muling ibukan nito ang ulo upang maglunsad ng laser beam ay sinamantala ito ni Coco upang maglunsad ng lason, ngunit tinamaan pa rin siya ng atake nito at inapakan upang hindi siya makawala. Tumawa si Jido at sinabing hindi kailanman malalason ng isang robot, ngunit sinabi ni Coco na dito nila makikita kung tama ang kanyang hinala. Naglabas si Coco ng makapal na nakakalasong gas sa buong paligid nila ni Jido, kung saan kampante pa rin si Jido na hindi ito e-epekto dahil gawa sa matibay na bakal ang robot. Ngunit makalipas ang ilang sandali ay nagsimulang maapektuhan ang loob ng bahagi ng GT Robo, kung saan ipinaliwanag ni Coco na ang gas na kanyang nilikha ay maihahambing sa nakamamatay na hydrogen sulfide mula sa bulkan, na may kakayahang kalawangin ang anumang bagay na gawa sa bakal. Sa inis ni Jido ay naglunsad siya ng isang napakalakas na energy beam na lumikha ng malaking pagsabog, at nagawa nitong mahawi ang makapal na lason sa paligid pati na ang poison armor ni Coco. Nasa kamay na ngayon ni Jido ang tagumpay, ngunit nang tatapusin na niya si Coco ay bigla siyang nagmintis at bigla na lamang nawala sa balanse ang kinokontrol niyang GT Robo. Napagtanto ni Coco na umepekto na pala ang lason na inilunsad niya kanina sa ulo ng GT Robo, kung saan unti-unti itong pumasok hanggang marating nito ang core ng robot. Sa pamamagitan ng mataas na konsentrasyon ng hydrochloric acid at nitric acid ay nakalikha siya ng matinding asido na kayang tunawin ang kahit anong bagay, kung saan malas lamang ni Jido dahil sa core ng kinokontrol niyang GT Robo ay una niya itong nasubukan. Bagamat sinubukan pang tumayo ni Jido ay hindi na rin kinaya ng kinokontrol niyang GT Robo, habang si Coco naman ay bumagsak sa labis na kapaguran. Ngunit habang nagpapahinga siya ay bigla niyang nakita si Starjo na papalapit sa kanya. Gayunpaman ay wala itong pakialam sa kanya, at mabilis ding umalis upang diretsyong pumasok sa tiyan ng Regal Mammoth. Doon ay labis itong ikinabahala ni Coco nang makita niya muli ang anino ng kamatayan sa kanyang mga kaibigan. Samantala, matapos suriin ng batang Regal Mammoth, natuklasan ni naman Som na hindi pa nade-develop ang jewel meat sa katawan ng mammoth dahil maaaring masyado pa itong bata. Kaya naman wala na silang ibang magagawa kundi ilagay ang lahat ng pag-asa kina Toriko na nasa loob ngayon ng inang Regal Mammoth. Napagtanto ni Komatsu na hindi pa kumakain si Toriko simula kanina, at malamang ay nanghihina na ito dahil sa labis na kagutuman. Kaya nang makakita siya ng salted orange tree at cinnamon tail na tumubo sa loob ng katawan ng Regal Mammoth ay naisip niyang gumawa muna ng pagkain. Gayunpaman ay agad na sinabi ni Toriko na kailangan na nilang magmadali dahil matutunaw sila ng asido sa tiyan ng Regal Mammoth, ngunit ang kanyang labis na ikinababahala ay naramdaman niyang may nakapasok na rin doon na isang malakas na presensya. Samantala, nagsimula na ang laban ni Sonny at ng isang GT Robo, kung saan inaatake niya si Sonny mula sa malayo upang hindi siya maaabot ng mga hair sensor nito.
Pansamantalang tumigil ang GT Robo sa pag-atake upang sabihin kay Sonny na alam niya ang kahinaan nito, habang umupo siya saglit upang ipakita ang kanyang mga koleksyon ng mga mata ng iba't ibang halimaw, na labis namang nandidiri si Sonny. Ngunit hindi pa siya roon natatapos na asarin si Sonny dahil tinawag naman niya ang kanyang alagang level 25 Mega Octopus na bigla na lamang lumitaw, kung saan inutusan niya itong atakihin si Sonny. Bagamat nagagawang maitulak pabalik ni Sonny ang mga galamay ng pugita, sinabi ng GT Robo na hanggat malayo siya kay Sonny ay hindi siya maaabot ng saklaw ng atake nito at mananatili siyang ligtas, habang plano niya itong pagurin hanggang sa tuluyan na itong bumigay. Ngunit sa sandaling iyon ay biglang tumigil si Sonny sa pagdepensa at ibinaba ang kanyang mga hair sensor, at malamig niyang sinabi na napakapangit lumaban sa ganoong paraan. Nang makita ang pagkakataon ay agad na sumugod ang GT Robo at malakas na sinuntok si Sonny. Samantala, lalo namang nanghihina si Toriko, at ang hinala ni Komatsu ay may kinalaman ito sa gourmet cell na nasa katawan nito. Lumalabas na alam rin pala ni Tina ang tungkol sa mga ito, kaya ipinaliwanag niya kay Komatsu ang pinagmulan ng mga gourmet cells. Ikinwento niya ang alamat ng maalamat na gourmet hunter na si Akasha, na natikman na ang halos lahat ng pinakamasasarap na sangkap sa buong mundo. Isang araw ay nakatikim siya ng isda na nagmula sa kailaliman ng dagat at namangha siya sa pambihirang lasa nito. Nang suriin niya ang dahilan ay natuklasan niyang may kinakain ng mga ito na isang misteryosong uri ng jellyfish, kung saan hindi lamang nito pinapasarap ang laman ng isda kundi lumalakas din ang mga ito sa tuwing kumakain sila ng mga dekalidad na sangkap. Dahil sa labis na paghanga sa natuklasan ay pinangalanan ni Akasha ang mga misteryosong selula bilang gourmet cell. Samantala, patuloy pa rin binubugbog ng GT Robo si Sonny, ngunit nang maghahanda na ito upang ibigay ang huling suntok ay bigla na lamang itong hindi makagalaw. Nahulog na pala ito sa patibong ni Sonny, kung saan nagawa na pala niyang palibutan ito ng kanyang mga hair sensor, at pati ang alaga nitong halimaw ay hindi na rin makagalaw. Agad na pinakawala ni Sonny ang kanyang nakakatakot na aura, at pagkatapos ay naglunsad siya ng isang napakalakas na suntok patungo sa GT Robo. Susubukan pa sanang lumayo ng kalaban ngunit bigla na rin itong tumigil dahil may mga kinabit na pala siyang ilang microscopic hair fiber sa loob ng core ng GT Robo, matapos siyang maglunsad ng atake kanina. Kaya naman ilang segundo lang ang lumipas ay sumabog na rin ang core ng GT Robo at tuluyan na itong natalo ni Sonny. Ngunit habang naiisip na ni Sonny na makakapagpahinga na siya ay bigla namang dumighay ng malakas ang Regal Mammoth at naitapon siya palabas. Buti na lamang ay nailigtas siya ni Kiss at dinala siya sa kinaroroonan ni Coco. Labis na nag-aalala si Coco kina Toriko dahil alam niyang napakahirap na kalaban ng itim na GT Robo, ngunit gustuhin man niyang tumulong ay halos ubos na rin ang kanyang lakas. Sinabihan ni Sonny si Coco na magpahinga muna at bawiin ang kanyang lakas dahil ang tanging magagawa na lamang nila ngayon ay magtiwala kay Toriko. Sa sandaling iyon ay narating na ni Toriko ang kinaroroonan ng Jewel Meat, ngunit sa kasamaang palad ay naabutan na rin sila ni Starjun. Agad na sumugod si Toriko, ngunit dahil halos ubos na ang kanyang lakas ay madali lamang siyang pinatulog ni Starjun. Sinubukan gumanti ni Rin ngunit binigyan lamang din siya nito ng isang malakas na suntok na nagdulot sa kanya ng matinding pinsala. Sa loob ng kamalayan ni Toriko, nakita niya ang isang demonyo na kinakain ng sarili niyang katawan. Binalaan siya nito na 5 minuto na lamang ang natitira sa kanya, kaya kailangan niyang makahanap ng masarap na makakain sa lalong madaling panahon. Nang siya ay magkamalay, nakita niya si Rin na naglunsad sa kanya ng usok upang kahit papaano ay maibsan ang kanyang sakit, habang makakatulong din ito upang sila ay makatakas. Bigla namang tumakbo si Tina at inakala ni Starjo na tumatakas lamang ito, ngunit ang totoo ay hihingi siya ng tulong kina Sonny at Coco. Nagpasya na si Starjo na tapusin na rin si Komatsu, ngunit ang hindi niya inaasahan ay nakabawi na kahit papaano ng lakas si Toriko at siya ay pinatalsik ng bida. Agad na pinuntahan ni Toriko si Rin upang tignan ang kalagayan nito. Sa paniniwalang mamamatay na siya ay hiniling ni Rin na halikan siya ni Toriko sa huling pagkakataon upang may pagtapat ang kanyang tunay na nararamdaman sa bida. Kaya bago pa man mawala ng malay si Rin ay tinupad ni Toriko ang kanyang kahilingan habang makikitang muli namang nakatayo si Starjun. Dahil sa ginawa nito kay Rin ay labis na nagalit rito si Toriko, kaya agad siyang sumugod at umatake, habang nagbigay ng 6 na malalakas na suntok na nagpatalsik sa kalaban. Bagamat agad din namang nakatayo si Starjun, napagtanto niya na tila na-activate na ni Toriko ang tinatawag na autophagy. Ang autophagy ay kapag ang isang nilalang ay nagugutom, sinisira nito ang mga selula sa katawan upang makalikha ng enerhiya.
Dahil libo-libong calories ang kinakain ni Toriko araw-araw, sapat na ang maikling panahon ng hindi pagkain upang automatic na gamitin ng kanyang katawan ang sarili nitong mga selula bilang enerhiya at maipagpatuloy na lumaban. Muling nagsalpukan ng dalawa at nagawang maihagis ni Toriko si Starjon, ngunit mabilis ding nakatayo si Starjon at sinabing hindi mailalabas ng GT Robo ang kanyang tunay na lakas. Bagamat kamangha-mangha ang pagtaas ng kapangyarihan ni Toriko, alam ni Starjon na hindi na rin ito magtatagal dahil para sa mga taong may mga gourmet cell ay kailangan pa rin nilang kumain ng masasarap na sangkap at kung hindi nila magagawa iyon ay ang kanilang mga selula ang kakainin nito at ito ay ang magiging dahilan ng kanilang kamatayan. Si Starjon naman ang unang umatake sa pagkakataong ito at tulad ng kanyang binanggit kanina ay naabot na rin ni Toriko ang kanyang limitasyon. Sinamantala ito ni Starjon at tinapos si Toriko sa pamamagitan ng kanyang laser beam at tumalsik hanggang sa kinaroroonan ni Tina. Habang naramdaman ni Coco na nasa panganib ang kanyang kaibigan, si Tina naman ay agad na pinuntahan si Toriko at pilit niya itong ginigising, ngunit wala itong kahit anumang tugon. Sa sandaling iyon ay bigla niyang napansin ang kumikinang na patak ng isang tubig. Nang napagtanto niya kung ano ito ay agad niyang sinalo ang katas at pinatak sa bibig ni Toriko na tuluyang nagpagising sa bida. Ito pala ang katas ng mahiwagang jewel meat na kanilang hinahanap kung saan dahan-dahan itong nilapitan ni Toriko. Agad na naglaway si Toriko sa itsura ng karne habang sa bango ng aroma nito ay napasabi siya na mas higit pa itong mabango kaysa sa pinakamahal na pabango sa buong mundo. Nang humiwa na siya ng kapiraso at agad na kinain, doon ay sumabog ang napakaraming lasa sa kanyang bibig kung saan hindi niya napigilan maiyak sa sobrang sarap nito at tulo pa ang sipon. Sa sobrang sarap nito ay hindi na niya napigilan ang sarili kung saan kaagad nitong pinasigla ang mga gourmet cells sa kanyang katawan at ganap na ibinalik ang kanyang lakas. Samantala, napagtanto naman ng kalaban na isang magaling na chef si Komatsu nang makita nito ang pagmamay-ari niyang kutsilyo. Kaya imbis na patayin ay kukunin na lamang nito ang kutsilyo ni Komatsu bilang pabuya. Ngunit dahil ang kutsilyo ang mismong kaluluwa para sa isang chef ay hindi roon pumayag si Komatsu, at kahit sobra pa siyang takutin ni Starjon ay nananatili siyang determinado. Subalit biglang napatigil si Starjon nang mapansin niya ang isang malakas na presensya, at doon ay lumabas ang isang bagong Toriko na parang nagpa-facial sa sobrang kinis. Agad na napagtanto ni Starjon na nag-evolve ang mga gourmet cell ni Toriko na nangangahulugang nakain na nito ang maalamat na jewel meat. Kaya naman inutusan niya si Jojo na i-deactivate ang impact reduction system ng robot dahil nais niyang maramdaman kung gaano nakalakas si Toriko at kung talaga bang makakaramdam siya ng sakit mula rito. Agad niyang sinuntok ng malakas ang bida, ngunit hindi man lang nasaktan roon si Toriko at agad na pinutol ang kanyang braso. Mabilis na naglunsad si Toriko nang walang humpay na magkakasunod na atake na halos hindi na nagawa pang makabawi ng kalaban. Bago tapusin ni Toriko si Starjon ay tinanong nito kung masarap ba ang karne ng jewel meat. Subalit ang sagot lamang ni Toriko ay 10 malalakas na nail punch na tuluyang tumalo at winasak ang GT Robo na kinokontrol ni Starjon. Habang labis ang saya ni Komatsu sa pagkapanalo ni Toriko, bigla namang naamoy ni Toriko na humihinga pa si Rin, kaya naman agad niyang binuhat ito at oras na upang sila ay umuwi. Kaya habang naghihintay ang dalawa sa labas ay bigla nilang napansin na binuga ng Regal Mammoth sina Toriko habang daladala ang masarap na jewel meat. Agad namang naghanda si Sonny ng lambat ngunit ang karne nga lang ang nasalo nito. Habang mabilis namang nagsagawa si Sonny ng pangunang luna sa kanyang kapatid gamit ang kanyang mga hair sensor, napansin naman ni Coco ang malakas na aura mula kay Toriko. Agad niyang napagtanto na si Toriko pala ang taong nakatakdang mamatay ayon sa Shadow of Death na nakita niya kanina, ngunit kung ano man ang nangyari ay nalampasan nito ang kamatayan at bumalik ng mas malakas kaysa dati. Ilang sandali lang ay dumating na rin si Terry, at kamanghamanghang natalo pala nito ang Obosaurus at ginawa pang isang alagad. Dumating na rin ang IGO kasama ang humaharurot na batang Regal Mammoth, ngunit imbis na matuwa ang ina ay sobra itong nagagalit kina Toriko dahil sa pagdukot sa kanyang anak, kaya naman nagtakbuhan silang lahat palayo. Pagdating nila sa laboratorio, doon ay nagkamalay na rin si Rin. Namangha si Johannes nang makitang napakabilis ng pagdevelop ng gourmet cell ni Rin at nagtataka siya kung ano ang kinain nito upang magdulot ng ganoon kabilis na pagbabago. Ngunit ang hindi nila alam ay isang matamis lamang na halik ni Toriko ang bumago kay Rin kung saan medyo naguguluhan ang iba kung anong nangyari. Nang sumapit ang hapunan, doon ay nagsama-sama ang lahat sa isang napakagarbong handaan at tampok roon ang kanilang pinaghirapang kunin, at ito ay ang maalamat na jewel meat.
Paghiwa pa lang ni Komatsu ay para ng fireworks ang katas nito, habang sa bawat kain nila ng karne ay nagsimulang magliwanag ang kani-kanilang mga katawan dahil sa linamnam at hindi maipaliwanag na sarap ng maalamat na karne. Inanyayahan din ni Toriko si Tina na kumain kasama nila dahil sa malaki nitong naging ambag, lalo na't ito ang gumising sa kanya sa pinakamahalagang sandali. Ginamit naman ni Komatsu ang gourmet spicer upang magdagdag pa ng mga kakaibang lasa sa mahiwagang karne, kung saan namang harito si Toriko at lalo pa siyang kuminang dahil lalo pa itong sumarap. Dahil doon ay nakapagpasya si Toriko na isama ang jewel meat sa kanyang full course menu, ngunit agad siyang pinigilan ni Sonny dahil balak din niyang gawing pangunahin itong putahe sa kanyang sariling full course menu. Kaya naman habang wala ni isa sa kanila ang gustong pumayag na magkaroon ng kaparehong pangunahing putahe, makikita namang masayang namumuhay na muli ang mag-inang Regal Mammoth at walang pakialam sa kanilang dalawa. At dito muna nagtatapos ang ating recap. Like and share naman dyan, at maraming salamat sa palaging panunood.